Ang manatiling mag-isa sa bahay, kasama ang isang kaibigan sa 10 oras ng gabi ay laging masaya, pero hanggang sa mapagtanto mong tatlo pala kayo. Walking really funny. Si Mary at pinsan niya ay nagkakasiyahan sa piyama party sa hating gabi, naglalaro gamit ang cellphone camera. Parang normal lang, pero tingnan mo dito. Go over there and then go like, Hello ba yan, pare? Sino kayo? Hello? Sino siya? Nakita niya ba yan? Nagtanong si Mary sa wala, sino ka? At sa mismong sandaling yon, may isang malabong malausok na nilalang na dumaan ng napakabilis sa ibabaw ng ulo niya. Nakita mo ba yon? Hello? Sino yon? Ako lang ba nakakita nun? Pero mas lumala pa ang sitwasyon. Pakinggan mong mabuti ang audio ng camera. Nakita mo yun. Nakita mo talaga yun. Come here. Come here. Maririnig mo ang isang boses, isang paos at di makataong bulong na nagsasabing, halika rito. Si Mary na parang nahipnotismo at di namamalayan ang nai-record niya. Inuulit ang parehong salita makalipas ang ilang segundo. Halika rito. At sa huli, tingnan mo ang patay na TV sa likod. Kumusta mula sa kabilang panig? Getting really funny. Sa screen niya, kita ang refleksyon ng galaw ng malaking figura. Nakaupo si Mary. Nasa ibang kwarto ang pinsan niya. Walang mga flash, walang ilaw na bukas sa bahay. Malinaw na may isang tao o bagay na naglalakad sa likod niya. Sa harap ng screen na yon, ito talaga ang dahilan na hindi ko pagtulog. Hindi laging nakikita ng ating mga mata. Minsan, teknolohiya lang ang nakakabunyag sa mga patay. Nasa isang lumang hukuman sa Estados Unidos tayo. Isang manggagawa ang nag-iinspeksyon sa gabi gamit ang thermal camera at iba pang espesyal na kagamitan. Nagbabala ang mga empleyado sa kanya. May kakaibang nangyayari dito, ramdam ang madilim na enerhiya at totoo ang babala nila. Itinutok ng manggagawa ang thermal camera sa salaming pinto at nakita niya ang malinaw at malaking bakas ng init ng tao na sumisilip doon. Pero ang nakakabahala dito, hindi nakakakita ang thermal camera sa kabila ng salamin. Kaya kung anuman ang nagpapakita ng temperatura na yon ay pisikal na naroroon, lumulutang sa ibabaw. Para patunayan na hindi ito pagkakamali at hindi sarili niyang refleksyon, nilabas ng manggagawa ang cellphone at kinuhanan ng video ang pareho. Sa telepono, wala talaga. Pero sa thermal screen, nandun pa rin ang figura at gumagalaw pa, hiwalay sa kilos ng manggagawa. Sabi ng mga pinakamatagal ng empleyado rito, ito raw ay espiritong hindi matahimik ng babaeng hinatulan ng kamatayan sa mismong silid na iyon. Dahil sa kanyang uhaw sa paghihiganti at pagsisisi, nanatili siyang nakakabit doon magpakailanman. Ano sa palagay mo? Aberya lang ba sa teknolohiya o kaluluwang naipit sa purgatorio? Kung akala mong stressful ang trabaho mo, hintayin mong makita ang pinagdaanan ng lalaking ito bago umuwi. Nag-upload si Nick Samino ng TikTok video habang nagtratrabaho sa tindahan sa gabi nang kusa ng kumikislap ang mga ilaw. Takot na takot sila ng kanyang kasamahan nang kailangang pumunta sa likurang silid ng tindahan para kunin ang mga susi, maisara ang tindahan at makatakas. Pero parang ayaw ng tindahan na umalis sila. At biglang umilaw ang ilaw. Ayokong umalis. Sige, ganito. I-record ko talaga ang buong pangyayaring to para makita niyo kung ano ang nangyari. Sobrang takot na takot talaga ako. Sige. Sige, may nangyayari. Bukas din ang ilaw sa banyo. Bakit
Bakit di tayo humiga sa sahig? Wala sila doon. Tingnan mo, nasa mesa sila. Diyos ko! Sobrang baliw talaga nito. Una, may nahulog na plastic sa sahig. Tapos, nakita na lang ang mga susi na nagkalat sa gitna ng sala, malayong-malayo sa pinagiwanan nila. Ang tunay na kabaliwan ay nasa ikalawang bahagi ng video, kaya manatiling nakatutok. 50 minuto na tayo lang pa sa shift natin. Nagsara kami ng 10:00. Kaya kailangan nating gawin yon. At sobrang dilim kasi nandito lahat ng switch ng ilaw. Tama na! Tama na! Ito ang ibig kong sabihin. Tapos na ang kwarto na ito. Diyos ko! Ito na ang kinakaharap natin. Diyos ko, grabe naman, Nick. Sinadya mo ba to? Hindi babanatan kita. Tama na, seryoso ka na. Ayuf. Hindi. Hindi. Literal na lumingon na kami ng mga 2 segundo. May biglang lumipad na bagay papunta mismo sa mukha ni Nick. At ilang segundo lang ang lumipas, nagsimulang magyugyugan ng malakas ang maraming ilaw sa tindahan. Mga susi at bagay na gumagalaw o inihahagis, at mga ilaw na kusa umiindayog sa saradong silid na walang dumadaloy na hangin, klasikong halimbawa ng matinding poltergeist na aktibidad. Ikaw ba, mananatili ka pa para tapusin ang shift mo o tatakbo ka na lang palayo nang hindi lumilingon? May nakakakilabot na aura ang pampublikong transportasyon kapag 10 oras na ng gabi. Kung nakita nyo ang nakita ng lalaking ito sa bagon, bababa ba kayo habang umaandar? Si Mark Okpos, isang musikero na hindi nagpo-post ng paranormal na content, ay nagbahagi ng video na itinago niya ng 3 taon. Noong Setyembre 2023 sa tren sa Vienna, kinuna ni Mark ng video ang mga pasahero gamit ang telepono niya. Pero tignan mong mabuti ang taong ito. Isang babae nakapangluksa, nakaitim mula ulo hanggang paa, matigas, walang kahit anong ekspresyon, parang isang bangkay, at ang tingin ay lubos na walang laman. Sa una, akala mo isa lang siyang kakaibang pasahero, pero may detalye dito na magpapakilabot sa'yo. Ipinakita ni Mark ang video sa mga kaibigan niyang katapat ng babae habang nagbibiyahe. Namutla lang sila at sinumpaan nila kay Mark na walang nakaupo sa upuang yon sa buong biyahe. Walang nakakita sa babaeng nakaitim gamit ang sariling mata. Kamera lang ang kumuha sa kanya. Naglalakbay sila kasama ang aparisyon na may pisikal na anyo. Ikaw, ano sa tingin mo? May kasabihang to see is to believe. Ang bida rito ay hindi naniniwala hanggang sa naglagay siya ng kamera sa railing basement. Gabi-gabi siyang may naririnig na kakaibang ingay. Bilang hindi naniniwala, akala niya raccoon o daga lang yon, kaya nag-record siya. Pero ang nahuli niya sa kamera ay tuluyang gumiba sa lahat ng kanyang paniniwala. Mukhang may kaunting tensyon na nangyayari. Tingnan mo yung kahon na yon, kita mo kung paano ito nakatagilid. Bigla na lang itong bumalik sa lugar. Parang yung relo, mas lalala pa yan. Yang kahon na yon ay hugis diamante. Ngayon, nakatayo ito sa kanto nito na parang kusang nakabalance. Sabihin mo sa akin kung paano gagalaw ang isang kahon ng ganyan. Imposible mapagalaw mo ang isang kahon ng ganon. Grabe yon. Ulitin natin ulit at panurin natin yung mga bagay sa mesa ngayon. Tingnan mo lahat ng mga bagay sa mesa. Ilang bagay ang gumalaw ng sabay? Mga 4 na bagay sa mesa ang sabay-sabay na gumalaw. Pumasok ba silang lahat sa loob nila? Bro, parang sabay-sabay silang pumaloob. Una, may kahon na nahulog.
Tapos, sa di may paliwanag na dahilan, nanatili itong nakabalance sa iisang sulok parang diamante. Imposibleng makatayo ng ganoon ang karton na kahon. Pero huwag ka man lang kumurap dahil lalala pa ang sitwasyon. Kaya nung bumaba siya para hawakan ang camera, tingnan ninyo ulit ang mesa. Nakita mo ba na lahat ng bagay sa mesa ay lumipad? Ang bilis ng pangyayari, pero makikita mo talaga, parang halata naman na ito ay. Wala na talaga, wala na siya, wala na. Maraming bagay sa mesa ang sabay-sabay na nagsimulang gumalaw, gumagapang papunta sa gitna na parang may di nakikitang kamay na nagtitipon sa kanila. At pagkatapos, sabay-sabay na lumipad ang lahat ng bagay mula sa mesa, isang marahas ngunit napaka-koordinadong kaguluhan. Malinaw na imposibleng magawa iyon ng isang raccoon. Walang duda, gusto nitong manakit. Ano ang gagawin mo kung makita mo ang video na ito sa bahay mo? Ako, sigurado, mag-iimpake ako at tatakban ng mabilis hanggat maaari. Palagi nating iniisip na ligtas tayo mula sa mga multo kapag araw, pero pinapakita ng video na ito na mali tayo. Nagtatrabaho si Daryl Saunders sa computer sa bahay niya sa maliwanag na sikat ng araw at ramdam niya ang kapayapaan at katahimikan hanggang bigla niyang marinig na gumagalaw mag-isa ang kurtina ng pinto sa likod niya. Tumingin ng mabuti sa likuran, eksaktong paglingon ni Daryl, isang malabo at transparent na silwetang tao ang dumaan sa pintuan ng walang kahit anong ingay. Banayad siya, parang sumasanib sa pader, pero halatang hugis tao pa rin. Walang napansin si Daryl noon, pero kinilabutan siya nang balikan ang security footage. Nakakatakot maramdaman na may naglalakad sa likod mo habang nagtatrabaho, pero kapag nakita mo pa ito sa sariling kamera, talagang nakakagulat. Sa tingin mo ba nagkamali lang ang kamera? O baka alingaw-ngaw lang ito ng espiritong pagalagala sa bahay niya? Basahin ko ang mga komento ninyo. Maniniwala ba kayo kung sabihin ko ang pwedeng subukan kayong patayin ng isang gusali? Noong ika-29 ng Enero taong 2020, pumasok ang channel na D-Dog Vlogs sa isang bahay na dati na nilang nagkaroon ng problema. Ethan, isa sa mga explorer, ay sobrang natakot kasi noong huli nilang pagbisita, muntik na siyang mapugutan ng ulo ng isang patibong na may kutsilyo. Mga lumang kable at mahigpit na mga lubid ang nakasabit sa pasilyo ng lugar na ito. May isang tao na ginawang nakamamatay na bitag ang bulok na bahay na iyon. May patibong na nakakabit dito, kaya kapag binuksan mo ang pinto, babagsak ito sa'yo. Diyos ko. Sisilip ako mga tol, kaya dapat tayo mag-ingat. Kinakabahan akong pumasok dito mga tol. Bro, hindi ko nga alam kung papasok ako. Umatras kayo mga tol. Go ahead. Diyos ko, Yan ang nangyari, yan talagang nangyari. Nandito ako, naglakad ako sa gilid at siguro. Natapakan ko ang wire at literal na nandito lang, lumabas siya, nandito lang talaga. naalala kong tunog at lahat. Isang maling galaw, tapos ka na. Pero bakit pa maglalagay ng nakamamatay na bitag sa abandonadong bahay? Nangilabot sila sa sagot. It's attached to the wall, so we didn't. Walang makakapasok at masasaktan, at di na ito mauulit. Oh, para rin naman ito sa ikabubuti ko ngayon. Boliv! 25% ng lahat ng patibong uy, droga yan. Yo! Droga! Bakit may mga bag dito? Dalain muna ako, kayo na lang mag-enjoy dyan. Tika. Esben? Kaya pala may patibong yan. Grabe naman. Nababalisa ako ngayon. Kaya iniisip mo, 100%, 100%. ano yun? Ganun ba? Ito yung salitang hindi mo pwedeng sabihin sa YouTube. Sa palagay mo kaya may patibong doon? Oo, sigurado ako. Bakit ito lang ang kwartong may patibong? Kaya, kapag may bumalik para dito, Ito ay taguan ng isang tao. Kaya, alis na ako agad dito. Oo, gusto kong pindutin nyo ng malakas ang like button. Diyos ko! Kakakita ko lang ng 3 bag ng... Ano ba to? Pear.
Sa totoo lang, nasa taguan sila ng isang kartel o ng mga napakadelikadong kriminal. Direkta silang pumasok sa lungga ng lobo. Buti na lang nakalabas sila ng walang galos. Pero naisip ko, pwedeng bumalik kahit kailan ang mga may-ari ng gamit kaya hindi ako mapakali. Ito ay isang clip na kahit walang multo, siguradong nakakabahala dahil ang kasong ito ay totoong totoo. Sa isang video sa isang platform sa China, makikita ang magandang batang babae na nakayuko sa harap ng tent niya. Tahimik siyang nag-enjoy sa isang araw ng picnic pero bigla siyang napatingin pataas na parang may narinig siya. Tumayo siya, ngumiti at kumaway na tila may binabati sa malayo. Magandang sandaling iyon, hindi ba? Isang dalaga ang kumakaway sa kaibigan niya na akala niya ay siya ang nagbi-video pero hintayin mo makita ang totoo. Ang taong nagre-record ng video na ito ay hindi niya kaibigan kundi isang ganap na estranjero. Isa itong stalker na sinundan siya hanggang sa gitna ng kawalan at nagtago sa mga palumpong sa malayo gamit ang malakas na zoom para manilip sa kanya. Bakit lumilingalinga ang dalaga? Instinct niya kasi na may nanonood sa kanya. Nagtagpo ang mga mata niya at ng lente ng kamera ng stalker na ito sa loob ng isang kisap mata. Sa kabutihang palad, hindi para sa kamera ang bati ng dalaga, kundi para sa grupo ng mga totoong kaibigan na kararating lang sa kampo. Sapat na kaya ang simpleng pagkakataong yon para mailigtas siya? Nang makita ng stalker na may kasamang dalaga, agad siyang tumigil sa pagre-record at tumakbo. Pero isipin mo, nabubuhay tayo na laging may mga kamera sa paligid. Kung nalate pa ng 5 minuto ang mga kaibigan ng dalaga, ano kaya ang posibleng nangyari? Ang tunay na takot, walang duda, ay hindi laging galing sa kabilang buhay. Madalas, nakatago lang ito sa mga palumpong, tahimik kang pinagmamasdan. May mga lugar sa mundo na sobrang puno ng pagdurusa kaya may madilim na bagay na nananatili roon. Ang Asylum 49 ay isang dating ospital sa Utah na ginawang bahay ng katatakutan. May mga maniki ng nurse kinakalawang na gamit ng doktor pero ang totoong takot dito ay hindi mula sa plastic. Sabi-sabi, ang espiritu ng nurse na nakaputi ay gumagala pa rin dito tuwing gabi sa mga pasilyo, hinahabol ang mga nanghihimasok. Isang grupo ng YouTuber ang pumasok dito ng madaling araw para mag-imbestiga, ngunit wala silang maibigay na lohikal na paliwanag sa kanilang mga nakita. Oo, alam kong ako ang nagturo sa kanya niyan. Yeah, I know, I told that lady that. Umuusad ang kamera sa madilim at masikip na pasilyo, pumasok sila sa maliit na kwarto na may manikin ng nurse lang. Sa kanto, tinutukan ng kamera ng ilaw ang manikin gamit ang flashlight. Pero sa salamin sa kaliwang pader, mapapansin mo ang itim na anino. Perpektong hugis tao ang aninong sumilip sa salamin. Ngunit pagdapo ng flashlight, bigla itong naglaho na parang di kailanman naroon. Kung tataasan pa ang liwanag ng video, makikita ang silweta at hindi ito refleksyon ng manikin dahil hindi tugma ang mga anggulo. Pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Ilang segundo matapos makuha ito, sumigaw ang kaibigan ng cameraman sa dilim. Sabi nila, may malamig na kamay na biglang dumampi sa kanyang likod. Nadala sila ng takot at nagtakbuhan palabas ng gusaling yon. Kung hindi refleksyon ng anino na yon, sino? O mas tamang sabihin, ano ang nakatayo sa tabi nila sa madilim na silid na yon? Ang panganib ba sa urban exploration ay dahil sa multo o mamamatay tao? Minsan, ang totoong takot ay maipit ka ng daan-daang metro ang taas sa isang gusaling malapit ng gumuho. Noong Oktubre 2021, nagpasya si Bandulani na akyatin ang lubusang abandonadong skyscraper na bulok ang sahig, kalawangin ng barandilya at parang labirinto ng kamatayan. Umakyat sila sa tuktok para makita ang tanawin ng lungsod, ngunit nakarinig sila ng mga boses na hindi naman espiritu. Huwag na lang kayong tumawag ng polis. Shit.
Tingnan natin siya sa third floor ko, bro. Hindi tayo agad lalabas. Dahan-dahan natin bababa ang huling dalawang palapag. Nasa hagdanan ako doon. Hindi ko alam. Anong ginagawa niya? Hindi ko alam. Hindi siya malapit doon. Hey, nice. Hindi ko alam kung nasaan siya. Bro, hindi mo pwede mahuli. Sawa na ako, pero andito pa rin ako sa gulo. Ay, tay, nasaan ang tawanan? Kailangan nating hanapin ng mga pulis. Teka, may iba pa bang paraan para makaalis sa lintik na lugar na to? Wala. Oo, ako rin. Yeah. The feds, yeah. This is so f***ed up. I'll take on the roof and wait him out. Naipit sila, sinubukan nilang tumakas sa mga hindi matatag na sahig sa dilim, halatang pwede silang mahulog sa kawalan, kaya sa huli ay nahuli sila ng pulisya. Umakyat tayo at maghintay. Yun lang ang dapat gawin. Like, Ayos lang ako, tol. Hindi ko na kailangan pumunta. Relax lang, tol. Tol, sandali lang. Relax lang, tol. Relax lang, tol. Wala tayong kahit ano, pre. Wala akong dala, tol. Wala tayong dala. Wala tayong dala, tol. Siliping mo. Oo. Naglilitrato lang kami, pare. The office. it's not. This is my third time coming out. Pag-chat sa gusaling ito ay ehersisyo talaga. Oo nga, tama. Yan lang, may copy boys. Hindi ko rin sinadyang takutin kayo. Dumayo lang sila rito para mag-picture. My wallet, my ID. Nasa mikroskopyo ito. Ipinaliwanag ng mga opisyal ang nakakakilabot na katotohanan, muntik nang gumuho ang buong gusali at isang maling hakbang ay pwedeng magbaon sa kanila sa ilalim ng tone-toneladang guho. Lumabas silang may escort, nanginginig, alam nilang nagsugal sila ng buhay laban sa grabidad. Nagbababala ko, mahirap tanggapin ang makikita mo. May mga lugar na parang humihinto ang oras, gaya ng mansyong ito sa Irlanda na binisita ni Exploring with Fighters sa huling bahagi ng 2025. Isa itong bahay na hindi nagalaw mula pa noong taong 2003 na may mga dekorasyon ng Pasko na nakalagay pa rin. Maganda, ngunit napakarupok kung saan isang maling hakbang lang sa bulok na hagdan ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Gayunpaman, ang totoong kasindak-sindak na pangyayari ay naganap ilang linggo bago iyon, partikular noong ika-17 ng Oktubre 2021. Bago pumasok si Lewis Clark, ang explorer, sa isang tagong gusali sa gitna ng gubat, nailigtas siya ng masamang kutob bago pa siya tuluyang pumasok. Nakakuha siya ng poster ng nawawalang tao, kupas na at ang tinta ay kakaibang naging kulay pula, parang dugo, may mga butas sa sahig, kakaibang mga graffiti at mga labi ng ibang tao na nagmamarka sa lugar na ito. At bigla, ang amoy, isang hindi matiis na baho, parang metal at bulok. Ang buong sala, hindi? Sala ba talaga yon? Napaltan ko ng ilaw. Ang ganda dito pang shoot. Ang lupit nun. Alam ko. Ako, gusto kong pumunta. Kailangan natin papuntahin si Dave at dalhin niya yon. Sa tingin ko, kaya ako pang umakyat sa itaas.
Ibig ko sabihin, pwede naman tayo. Pero, tingnan mo naman. Huwag mo nang tingnan ang sira-sirang hagdan doon. Oo nga, tama ka. Nako, ayoko nang subukan. Oo, nakakainis talaga kapag sinusubukan mong tingnan kung anong nasa itaas, pare. Huli na tapos. Huli na. Ang lupit nun. O, anong kalokohan ang ginagawa mo sa akin? Kapag nakabalik na tayo sa UK. Isang napakalaking maleta, ang amoy ng kamatayan ay bumalot sa lahat at nilamon sila ng takot. Tommy, kakaiba ito. Wala talagang kahit ano. Mahirap pa rin na matayo ng gusali. Oh. I forgot! What? Yeah, this is fun. Walang duda, sariwang dugo iyon, lubos na takot. Kahit hindi nila alam, natisod sila sa isang aktibong crime scene. May naglagay ng katawan sa maleta at dahil sa takot, itinapon nila ito. Ang pagre-record ni Luis ay naging paraan niya para mabuhay. Kinailangan nilang tumakas na alam na maaring pinapanood sila ng mamamatay tao mula sa mga puno. Hindi kailanman isiniwalat sa publiko kung ano ang nangyari matapos patayin ang kamera. Sa tingin mo ba nasabihan agad ang pulisya? Yung laman ng maleta, siya ba talaga yung babaeng nasa poster ng nawawala? Walang nakakaalang ng sigurado. Salamat sa panonood. Matatapang lang ang umaabot dito. Mag-like, subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.